Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ama ng umano'y hazing victim na lost student sa San Beda. Halos pagsakluban ng langit at lupa nang makita ang labi ng anak. Humingi na ng tulong kay Justice Secretary De Lima na sis ng mga pinaniniwalaang suspect sa hazing. Iba pang nabiktima rin daw sa nangyari umanong hazing. Hinahanap na rin. Fraternity of kapatiran ng ilang beses nang nauwi sa karahasan. Bakit patuloy na sinasalihan? Exclusive. Saksi sa pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ikinwento ang nakita manong krimen. Esmeralda at napatalsik na hepe ng NBI na si Magtanggol Gatula. Dati nang may alitan ayon kay Secretary De Lima. Giit ng kampo ni Gatula. Walang basihan ang tila pagdidiin sa kanya sa pananambang. Alili Arroyo, pinagbabayad ng korte sa London sa ginastos ni Grace Sibuna kaugnay sa petisyon para sa custody sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Pero binaliwala ito ng palabang si Alili. Ako yung legal wife. Reklamo ukol sa pagpaboro mano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Arroyo. Tinalakay na sa impeachment trial. Justice Secretary Laila De Lima, tumestigo. Ang mga Katoliko, nagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. Panahon ng Kwaresma, simula na. Manny Pacquiao at ang makakasagupang si Timothy Bradley nagkaharap. Pambansang kamao, nag-ala photographer pa. Isa sa batang muntik ng mabundol, ikinwento kung paano nailigtas ng hero dog ng Zamboanga. Sa London, ilang modelo rumampa ng walang saplot. Bida ng The Bourne Legacy na si Jeremy Renner. Nag-courtesy call kay Pangulong Aquino. Mga taga-palasyo, di nagkamayaw kay Renner na kung todo barong, pero nakakargo pants. At kapuso twin star Derek Monasterio nagkwento sa bakasyon sa Switzerland at Valentine in Paris kasama ang crush niyang si Sara Labati. Magandang gabi po. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang ama ng umano'y hazing victim na si Marvin Reglos nang makita ang labi ng kanyang anak. Pero sa gitna ng pigati ay galit ang ama sa sinapit ng kanyang anak. Giniit niya na may dapat may menagot. Nakatutok si Ivan Mayrina. Halata ang pagkahapo sa mukha ni Lucito Reglos matapos ang 14 na oras sa biyahe mula sa Isabela. Mabagal at mabigat din ang bawat hakbang niya habang papalapit sa katotohanan kailangan niyang harapin na ang kanyang kaisa-isang anak na lalaking pilit na itinataguyod ngayon wala ng buhay. Magsasaka sa Isabela si Mang Lucito at ang kanyang asawa naman, OFW sa Korea. Kasabay ng hinagpis, bumuhos ang kanyang galit sa masaklap na sinapit ng anak. Hirap ang buhay namin. Pilit ko lang na pinag-aaral para maging maganda ang buhay ng anak namin. Pero hindi pala maganda nga para lang napasukan niya. Mga criminal pala sila. Hindi sana pumapatay ng tao ang initiation nila. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na namatay si Marvin Reglos sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity. Nais si Mang Lucito na may managot sa pagkamatay ng anak. Sana tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming bitawan sa kasong ito. Para mabigyang hustisya naman itong anak ko. At hindi lang sa kanya ito, pati rin sa mga susunod na nasasama sa mga ganitong initiation.
Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, dumulog na ang ama ni Marvin Reglos kay Justice Secretary Laila de Lima na sis ng mga pinaniniwalaang suspect sa umano'y hazing. Nanawagan si de Lima sa mga kabrad niya na makipagtulungan sa investigasyon. Nakatutok si Lia Manyal at Castillo. Bakas pa sa mukha ni Lucito Reglos ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng anak na si Marvin, ang freshman San Beda law student na pinaghihinalaang namatay dahil sa hazing. Pero naglakas loob itong lumapit kay Justice Secretary Laila de Lima kanina para humingi ng tulong. Si de Lima ay miyembro ng sorority na Lambda Rho Sigma. Brother fraternity nila ang Lambda Rho Beta na nagsagawa umano ng initiation rites kung saan kasama si Marvin bago ito namatay. Gusto ng ama ni Marvin na ipare-autopsy ang labi nito na agad na iniutos ni de Lima sa NBI Death Investigation Unit. They are requesting for a re-autopsy kasi although their information is that na-autopsy na daw po ng funeral homes somewhere I think in Antipolo, pero hanggang ngayon wala pa silang hinahawakan na kung ano man na dokumento. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, puno rin ng galit ang ama ni Marvin sa nangyari sa anak. Masama man daw ang loob niya sa San Beda, ang eskwelahan ng anak. Pumayag siyang iburol doon si Marvin ng isang gabi para ipaabot ang mensahe sa mga nasa likod ng pananakit at pagpatay sa anak. Talo kaming parehas. Ako, nawalan ako ng anak. Sila, nakakulong sila. Kung hindi man sila nakakulong, nandun sila ngayon, nagtatago. Wala silang magandang magiging buhay sa ngayon. Panawagan ni de Lima sa mga kabrad niya. I will appeal to my brothers in the fraternity, yung mga officials na yan, na mag-cooperate sila fully with the investigation. Mula DOJ, dumiretso sa NBI ang ama ni Marvin. Sabi ng NBI, aabuti ng 2 linggo bago mailabas ang resulta ng re-autopsy kay Marvin. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng mga laman loob niya. Kasi normally yung mga ganyang hazing victim namamatay dahil sa kidney failure. Bukod raw kay Marvin, 2 pang estudyante ang kritikal sa ngayon matapos din umanong sumailalim sa initiation rites ng Lambda Rho Beta fraternity sa Antipolo nitong Sabado. Ito raw ang impormasyong nakuha ng mismong pinsan ni Marvin na isa ring law student. 3 talaga sila. Yung 2 at least may puwan pa para kahit pa paano matulungan. Iniutos na rin ni de Lima sa NBI na beripikahin ang impormasyong ito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Oras. Kinumpirma ng pamunuan ng San Beda College na may 2 pang pinaniniwalaang biktima rin ng hazing na kanila nang hinahanap. Bumuhos naman ang mga kaibigan at kaeskwela ni Reglos sa kanyang burol sa eskwelahan. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette. Mel, bumuo na ng komite ang San Beda College of Law at ang student organization para maimbestigahan ang pagkamatay ng law student na si Marvin Reglos. Samantala, pinaniniwalaan ng paaralan na 2 pang estudyante nila ang pinaniniwalaang kasama rin sa initiation na naganap noong linggo. Magkahalong galit at pasasalamat ang nangibabaw sa misa at eulogy kanina para kay Marvin. Puno ang simbahan ng San Beda ng mga estudyante, maging ang mga hindi personal na kilala ni Marvin, nakisimpat siya sa pamilya Reglos. Ang pinsan ni Marvin na si Mark Asuncion, nagsisisi dahil hindi niya napayuhan ng pinsan. Siya pa naman daw ang nagkumbinsi dito na mag-law. Early this second sem na I saw him handshaking a member, a guy, I would have discouraged him. 2:00 ng madaling araw nang bumalik si Marvin sa kanyang eskwelahan, isa ng malamig na bangkay. Ang kanyang ama muli siyang pinagmasdan, tuloy raw ang paghahanap ng hustisya. Pinapatawad ko na sila. Kung pwede lang sana, lumabas na sila at lantad na yung katotohanan na lang para bigyan naman ng hustisya yung bata. Kinumpirma naman ng San Beda na 2 pang freshman law student na kinilalang sina Omar Sahibil at John Darrell Iringan ang hindi na nakakapasok simula Lunes. Paniwala nila kasama sila ni Marvin sa initiation. Inaalam na rin ng San Beda ang kanilang kalagayan, kasabay na paggulo ng investigasyon laban sa mga miyembro ng Lambda Rho Beta na hindi raw kinikilala ng kolehiyo. Mapapatalsik daw sa paaralan ang mga mapapatunayang sangkot sa pagkamatay ni Reglos. Maging ang mga sumasali sa fraternity o sorority, maaari daw ma-expel. Sinisikap din daw ng paaralan na buwagin na ang mga fraternity at sorority, pero maabilidad daw ang mga miyembro ng grupo. Membership in any unrecognized
organization that employs violence, intimidation, force in any of its ceremony will be expelled from the school. Basta may grouping na nakikita namin among male students, we try to disperse them kasi baka nga yun yung way na to recruit. So possibly the recruitment happens siguro after classes, sa labas. Pinabulaanan din ng kolehiyo ang akusasyon ng Antipolo Police na hindi raw sila nakikipagtulungan sa kaso. Makikipagtulungan daw sila sa PNP at NBI para mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Reglos. Hindi na rin daw estudyante ng San Beda ang mga sospek na sina Eric Castillo at Boji Yap matapos ma-expel noong nakaraang taon. We are willing to cooperate. I think yung nangyari yan, yung nagpunta sila noong Monday, walang coordination. Tapos yun yung time na wala pa kaming alam. We are conducting investigation. I could not give the details yet. But of course, it will concern the members of the Lambda and their officers. Mel, pansamantalang dinala sa Oro Funeral Home sa mga labi ni Marvin para doon ito ay autopsy. Mamaya namang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi inaasahang ibabalik din dito sa San Beda Abbey Church ang mga labi. Samantala bukas naman ng madaling araw inaasahang darating din dito ang ina ni Marvin mula sa South Korea kung saan nagtatrabaho ito bilang isang guro. Mel? Bernadette, nabanggit mo, meron pang 2 iba pang maaari daw na biktima din ng hazing na ikaw ang hinahanap na ng San Beda. May detalye ba kaugnay niyang balitang yan, Bernadette? Oo, Mel. Ayon doon sa pamunuan ng San Beda, sinisikap raw talaga nila na itong 2 estudyante nga ay malocate nila. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa raw nila tiyak kung nasa ang ospital o maaaring nasa bahay na itong 2 estudyante pang nabanggit. Dahil ayon sa kanila, mga kapwa-estudyante rin ang mga nagbigay sa kanila ng impormasyon na maaaring araw kasama noong linggo sa naganap na initiation itong 2 estudyante. Pero meron raw sila mga files at lahat ng naka-file na mga numbers doon sa kanilang records ay kanila raw tinatawagan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Nagtinamo ng kanyang katawan. Sinusubukan naman ng mga otoridad na makuha pa ang ilang naburang mga text message mula sa mga nahuling sospek. Yan ay para matunto ng iba pang posibleng nasa likod ng umano'y hazing. Nakatutok si Maki Pulido. Sa t-shirt ng hazing victim na si Marvin Reglos, nakatatak ang number 1. Kaya hinahanap ngayon ng mga investigador kung sino ang number 2 at number 3 na maaring kasama raw ni Marvin sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity noong linggo. May number kasi si Marvin Reglos na number 1. Pag may number 1, ibig sabihin may number 2, may number 3, number 4, number 5. At sa mga initiation na ganyan, minsan sabay-sabay na binibigay yan eh. Iniisa-isa ngayon ng mga investigador ang mga ospital sa ibang syudad ng Metro Manila kung saan posibleng itinakbo ang mga biktima ng hazing. Para raw mapadali ang investigasyon, sana lumutang na ang iba pang mga biktima. Kasi makakatulong sila dito sa pag-identify ng mga ibang miyembro na kasama dyan. Dead on arrival si Marvin sa Unciano Hospital sa Antipolo City. Sa initial autopsy report na ginawa ng PNP SOCO sa bangkay ng freshman law student ng San Beda, lumalabas na nag-kidney failure si Marvin dahil sa tindi ng bugbog na tinamo. Hinampas daw ito sa likuran, hita at braso. May untog din sa ulo. Sinusubukan naman ngayon ng mga investigador na kunin ang iba pang mga text message na posibleng nabura na ng mga arestadong suspect. Ang ilang text message na natira mula sa cellphone ng mga suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap nag-uutos na huwag silang magsalita. Ang text message na mula sa isang RJ Gregena nagsabing walang magsasalita. Yan ang order. Burahin lahat ng message ASAP, sumunod kayo. Ang text na galing sa isang Jufali Abdullah nagsabing, pag tinanong kayo kung sino mga officers, huwag na huwag niyong pagsasabi kung sino mga yon. Tsaka pag tinanong kayo kung may initiation ngayong araw, sabihin hindi nyo alam at mag-alibay kayo para sa kaligtasan ng lahat ito. Kinukumpirma pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala ng text message para sampahan din ang kasong murder in relation to the anti-hazing law. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ligtas na ang lagay ngayon ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ng kanyang kapatid matapos silang tambangan kagabi sa Maynila. Isang barangay tanod na saksi raw sa pangyayari ang nagkwento sa nakitang pag-ambush mula sa Maynila. Nakatutok live at exclusive si Emil Sumangin. Emil.
Mel, gumugulong na ang investigasyon ng Manila Police District kaugnay ng pananambang kay NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda at sa kapatid nitong pulis na si SPO1 Nilo Esmeralda. Ako nga po yung nabigla dahil Sa pamamagitan ng testigo na itatago namin sa pangalang Elias, nabuo ng MPD ang spot report na naglalaman ng detalye kung saan, kailan at paano tinambangan ang convoy ni NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda. Ayon sa barangay tanod na si Elias, nakaposte daw siya pasado alas 7 ng gabi sa di kalayuan sa Apasible Street sa Paco, Maynila. Traffic at matao raw sa lugar noong oras na iyon. Una raw niyang nakita na pumarada sa tulay ng Justo Lucban sa kalye ng Apasible ang dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo. Naghinala raw siya sa galaw ng mga ito. nasa bangketa. Okay. Sumandal di sa may tulay. Naninigarilyo. Na parang may inaantay tapos may hawak na cellphone. Nung medyo traffic na, may parating na dalawang sasakyan. Bigla siya sumakay doon sa likod ng motor. Okay. Tsaka pag parang may hinugot siya doon sa may jacket. Naka-jacket siyang itim. Dalawa sila. Biglang pumutok. Ilang minuto pa raw lumipas, sumakay na ang dalawang lalaki sa motorsiklo. Lumipat ng pwesto at nagtungo sa kabilang direksyon ng kalsada. Hindi nagtagal, putukan na. Maya, ito na. Traffic na dito sa tulay ng Lokban. Okay. Huminto na yung mga sasakyan. Maya, narinig akong putukan. Pagtingin kong ganun, yung naka-single na motor, naka-angkas yung isa, yun ang nagpapaputok. Sa kanya raw nakita ang kulay berdeng SUV ang pinupuruhang putukan ng mga suspect na kabilang sa 3-vehicle convoy. Napatigil daw ang convoy ng maipit sa traffic na sinamantala daw ng mga suspect. Ang backup daw ng SUV ay isa raw kulay puting AUV. Napatigil din daw ng magkaputukan. Tatlo. Hanggang umabot na 4. Pagdating 4, yun, sunod-sunod ang putok. Diyan po yung hinto ng sasakyan nila. Bakit huminto? Traffic po eh. Kayo ho, anong nabigla rin ho kayo? Opo. Ay, kumakain po ako ng fishbowl eh. Nagulat din po ako. Pagtingin kong ganun, may nakita akong baril, pumuputok. Gaano ho kahaba yung baril? Ganyan kahaba. Baby Armalite mo. Bagamat walang suot na crash helmet ang nakaangkas sa motorsiklo na itinuturong na mutok ng M16 Armalite rifle, hindi raw niya namukhaan ang itsura nito, pati na ang plaka ng motorsiklo. Pagtapos ng putukan, dinampot ang mga bata yung mga basyo. Sinisigawan nga namin ang takbo ng mga bata. Sa MPD spot report, may 8 basyo daw ng M16 ang na-recover sa crime scene. Hindi naman bababa sa 12 tama ng bala ang tinamo ng sasakyan ni Esmeralda. Swerte namang nadaplisan lang siya sa ulo. Nadaplisan naman sa dibdib ang kapatid niyang pulis na si Nilo. Makikipagtulungan ng MPD sa NBI at sa CIDG sa isasagawang investigasyon para agad na madakip ang mga nasa likod ng ambush. Kagabi nga, napasugod sa Manila doctors sa mga opisyal ng NBI matapos dalhin doon sina Esmeralda at grupo nito. Sa medical bulletin naman na inilabas ng Manila Doctors Hospital kaninang tanghali, idineklara ng nasa ligtas ng kalagayan sina NBI Deputy Director Esmeralda at ang kanyang kapatid. Most probably, baka ricochet lang ng bullet. Kahiwa-bulay ng bullet lang lumamas. So, hindi directly. Sapat na yan ang mga attending physician sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Makakalabas na ng ospital sina Deputy Director Esmeralda at ang kapatid nitong si Nilo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Inilalaban pa rin ni Aleli Arroyo ang kanyang karapatan sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Ang giit ni Aleli, siya ang legal na asawa. Sinabi niya yan sa panayam ni Arnold Clavio kanina sa programang Unang Hirit dito sa GMA at narito ang ilang bahagi ng naturang panayam. Ang gusto lang namin talaga ay maiuwi ang katawan niya sa amin. So, ito lang ho talaga yung pinaglaban ko na mauwi sa bahay namin at sa anak ko. Dahil request din nung anak niyo po, no? Hindi sa request nung umpisa na prinamis ko sa kanya na dadating na yung father niya. So, masaya siya. So, naging commitment na. And ang lakas ng tiwala niya sa Diyos Kasi sabi niya, you can do it, Mom.
Saan ko kukunin yung you can do it? Thank you. So, every day, yun yung lakas ko. Dun sa kasal, narinig niyo yun, yung sa unang kasal niya na Ano yung sinabi? dahil daw ho hindi ito narehistro sa Quezon City, so yung kasal po sa inyo ay null and void. Ang importante ho yung marriage certificate. Okay. So, ang marriage certificate, kinasal ho kami dito. At yun ang ebidensya. So, wala na kaming kailangan gawin. Ako yung legal wife. So, kung gusto niya, bahala na sila kung ano gusto nilang gawin. I-prove nila yon. Yung mga pinirmahan daw po sa Amerika na mga last will o mga wishes o ganon, sabi nila dapat daw yun ang mangibabaw kesa daw... Hindi naman ho valid yun eh. Okay. Nakita ko na, hindi ako lawyer pero isang tingin, scrap of paper ang sabi ni kung hindi, siguro sa Tagalog, basura. Basura. So ngayon itong inyong ipinaglalaban po sa labi mas nangingibabaw ho yung sa anak ninyo kaysa pansarili. Para sa anak ko. Kaya ang usapan ho is with Bianca and Dina. Yun lang ho ang discussion namin kahapon with the judge. Si Bianca, si Dina, at yung anak ko. Yun lang. Huwag niyong kalimutan, kapatid niya yan. At saka trinato ko silang parang tunay, parang buong anak. Ano yung pinakamasakit na naramdaman mo? Nawala na lahat ng sakit kasi alam kong darating na siya. Pati ang galit? Ang galit, kailangan kasi wala nang dapat na galit. Mahirap sabihin yon pero kailangan wala nang galit. I have to be peaceful for him to go up to heaven. Ako naman, Arnold Glavio, nakatutok 24 oras. Samantala, iniutos ng korte sa London na bayaran ni Aleli Arroyo ang katumbas ng mahigit 6 na milyong pisong nagastos ni Grace Ibuna kaugnay sa petisyon sa custody sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Pero si Aleli naninindigan na hindi siya magpapasakop sa utos ng korte sa London. Nakatutok si GMA News stringer Sunny Laragan. Matapos ibigay kay Grace Ibuna ang kustodiya sa katawan ni Ignacio Iggy Arroyo, pinagbabayad naman ng UK Royal Courts of Justice ang legal wife ng kongresista na si Alicia Aleli Arroyo. Sa desisyon ng UK High Court Judge na si Justice Peter Smith, kay Aleli pinababayaran ang 94,000 British pounds o mahigit 6 na milyong piso para sa nagastos ni Ibuna sa kanyang mga abogado matapos pigilan ng kampo ni Aleli ang pag-release ng bangkay ni Iggy kay Ibuna. Kasama rin sa ipinataw ng London Court kay Aleli ang gastusin ng funeral homes kung saan mag-iisang buwan nang nakalagak ang labi ng kongresista. Kasama rito ang storage expenses dahil nagtagal ang mga labi ni Iggy sa punerarya. Pati na rin ang repatriation ng kanyang bangkay sa Pilipinas. The figure has been assessed by the judge. Some of those costs were agreed. Some of the legal expenses were assessed by the judge. Binaliwala lang ni Aleli ang utos ng British Court. Hindi naman daw sila sumali sa pagdinig sa Inglaterra. Hindi naman kami nag-participate sa UK court. So, hindi namin ni-recognize ang UK. Dito ho, ang legal na to, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang husband ko ay Pilipino, yung isang babae ay Pilipino, at ako ay Pilipino. So, dito siya ililibing Ayon sa tumatayong abogado ni Grace Ibuna dito sa Pilipinas na si Attorney Leonard De Vera, di pwedeng baliwalain ng kampo ni Aleli ang resolusyon ng korte sa Inglaterra. Ang sinasabi ng kabilang partido, yung forms na yan sa abroad yan, hindi kikilalanin dito yan, which is not correct. In the first place, it's not authorized. Number two, under Article 17 of the Civil Code of the Philippines, sinasabi doon, the forms and solemnities of contracts, public instruments, writings, is valid and will be recognized in the Philippines if it is valid and recognized in the place where it was executed. Pero sa pagdinig kahapon dito sa London, inamin din ng British judge na ang desisyon niya ay maaaring isang empty order lamang o walang saysay dahil hindi maaaring obligahin ng mga abogado at funeral homes si Aleli na nasa Pilipinas at isang Filipino citizen. Kaya payo niya sa kampo ni Ibuna at mga anak ni Iggy, bayaran na muna ang punerarya at ang mga abogado para mapabilis na ang pag-release ng mga labi ng kongresista. Mula rito sa London, Sunny Laragan, nakatutok 24 oras.
Ngayong araw na ito, daksa sa mga simbahan ng mga debotong Katoliko. Ngayon po ang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza. Simula na ngayon ang panahon ng Kwaresma, panahon din ng pagtitika. Mula sa simbahan ng Baclaran, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan, kumusta dyan? Mike, dahil araw ng Miyerkules ang Baclaran, mas makapal at tao ngayon dito sa Baclaran Church. Bukod kasi sa mga namamanata, dumagsa rin ng tao ngayong araw nito dahil ito ang Ash Wednesday, ang pagsisimula ng Kwaresma. Alas 5:30 pa lang ng umaga yung unang misa dito sa Baclaran. Sa unang misa, binendisyonan ng abo mula sa sinunog na palaspas na ipinapahid sa doon ng mga Katoliko. Mga pari, madre, lay minister at mga seminarista ang nakapaligid sa simbahan ng Baclaran para sa mga nais magpapahid ng abo sa noo. Sa mga Katoliko, ang Ash Wednesday ang simula ng 40 araw na paghahanda para magbalik loob sa Diyos at paggunita sa paghihirap at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kakibat ng pagsisimula ng Kwaresma ang mga pagtitika, gaya ng paghingi ng tawad sa mga kasalanan, paggawa ng mabuti sa kapwa at pag-aayuno ang tinatawag na fasting. Itong panahon ng Kwaresma ngayon, aking nabanggit na panahon ng biyaya ng Diyos. Sana ating samantalahin ang panahon na ito na tayo'y makabalik loob sa Kanya. Lola, bakit po kayo nagpapalagay ng abo ngayon? Para maalala natin yung pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating sangkatauhan. Yung naging kaugalian na, sinugunitan natin yung darating na Semana Santa. At dahil nga mas makapal ang tao ngayong Ash Wednesday, may mga nagtitinda sa loob ng compound ng Baclaran Church ng mga religious articles hanggang sa labas ng gate ay naglipa na naman ang mga nagtitinda ng iba't ibang produkto mula sa mga pagkain hanggang sa mga gamit sa pagsimba. At sa mga oras ito, mapapansin po natin dito napakapal pa rin po ng tao na dumarating dito sa Baclaran Church. At ang huling novena ay mamaya pong alas 7 ng gabi. Pero ang pagpapahid po ng abo sa noo ng ating mga kababayang Katoliko ay hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Nakakalat pa rin po dito sa paligid ng simbahan ang mga seminarista, ang mga lay minister, pati mga madre at pare para magpahid ng noo sa mga pupunta dito sa Baclaran Church. Samantala, yung traffic po dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard, dito sa may harap ng Baclaran, bahagya pong nagsisikip dahil nga sa dami ng mga dumarating, yung pong mga nanggaling pa ng kanilang mga trabaho ay dumidiretso dito sa simbahan para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo. Mike? Susan, ang karanasan ko dyan sa Baclaran, pag ganitong oras ng gabi, tama ka, yung mga galing sa trabaho, ang ngayon ang pagkakataon nila magpunta dyan, pag ganitong oras, lalong parami ng parami ang bilang ng mga tao dyan sa simbahan ng Baclaran. Susan? Tama ka dyan, Mike, kasi alam mo kaninang umaga, no, alas 5 pa lang, nandito na ako, at alas 5:30 yung unang misa. Medyo makapal-kapal yung tao, pero napansin ko nga ngayon, habang gumagabi, mas kumakapal. At sabi nga ng mga nangangasiwa dito sa Baclaran Church, sa kanilang karanasan talaga, kapag ganitong Ash Wednesday, mas kumakapal ang tao. Pagkagabi na, dahil yung mga nanggaling sa kanilang mga opisina, ay dumidiretso dito para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo. Mike? At Susan, lilinawin ko lang, habang nagaganap yung mga sunod-sunod ng nobena dyan at misa dyan sa Baclaran pag ganitong Miyerkules. Kahit hindi Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, pero yung paglalagay ng abo dyan sa paligid, tuloy-tuloy pa rin kahit may seremonyang ginaganap doon sa loob ng simbahan. Ganun ba yun, Susan? Yes, tama ka, Mike. Actually, kanina, pagkatapos ng unang misa, nung alas 7, nagsimula na yung pagpapahid ng abo sa noo ng mga tao. At dire-diretso yun, nakapaligid lang sila dito dito sa may panig ng Rojas Boulevard, doon sa may harapan ng simbahan. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya yung mga dumarating dito, kahit hindi nagsisimba, talagang gusto lamang magpapahid ng noo, talagang madali naman sila makakapagpalagay ng noo sa kanilang mga abo dahil andito lang sila at tuloy-tuloy simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 yan ng gabi, Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez. Bago pa kay Marvin Reglos, ilang kaso na rin ang karahasan na may kinalaman sa mga fraternity ang naitala sa nakalipas na mga taon. Bukod sa hazing, meron na rin mga namatay dahil sa mga rambol o di kaya'y nadamay sa mga away ng mga fraternity. Nakatutok si Cara David. February 10, 1991, namatay ang Ateneo Law student na si Leonardo o Lenny Villa matapos sumailalim sa hazing sa kanyang pagsali sa Aquila Lehis Fraternity. Ang kaso, nadesisyonan ng Korte Suprema nito lamang Lunes, 21 taon ang nakalipas. 5 lang ang nahatulang guilty mula sa mahigit 30 orihinal na akusado. Dismayado sa desisyon ang ina ni Lenny. Bukod daw kasi sa kaunti lang ang nakasuhan, magaan din ang parusa na 4 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggo.
Ang kaso ni Lenny Villa ang sinasabing nagbigay daan sa mas mahigpit na batas kontra hazing. Pero sa paglipas ng panahon, ang fraternity na kapatiran at samahan ng pinalulutang na layunin, patuloy na nababahiran ng karahasan at kamatayan. Ang aking talagang goal, ma-stop yung hazing. I feel disappointed. Maski merong violence sa mga school, parang walang ginagawang action. Kanya maraming namamatay pa. Taong 1994, napatay ang UP graduating student na si Dennis Venturina matapos ang rumble ng dalawang magkaribal na fraternity sa may tabi ng sunken garden ng UP Diliman. Si Venturina na miyembro ng Sigma Rho fraternity, pinalo raw ng tubo at baseball bat sa ulo ng mga miyembro ng Scintilla Juris. August 1998 naman nang pumanaw ang third-year public administration student na si Alex Icasiano dahil umano sa hazing. Sumasali siya noon sa Alpha Phi Beta fraternity ng UP. Pero isa na marahil sa tumatak sa kamalayan ng maraming estudyante ng UP Diliman ay ang pagpatay kay Nino Calinaw noong 1998. Hindi miyembro ng anumang fraternity si Calinaw. Sinasabing sa araw ng siya'y tambangan sa loob ng campus, malapit lang siya sa tambayan ng isang fraternity. Pinaniniwala ang biktima ng mistaken identity, si Calinaw. 2006 naman, pumanaw si Marlon Villanueva ng UPLB sa initiation rites ng Alpha Phi Omega fraternity habang nasa isang resort sa Pansol, Laguna. 2007, namatay din sa hazing ang UP student na si Chris Anthony Mendez na sumasali sa Sigma Rho fraternity. At nito lang August 2010, patay din sa hazing si E.J. Carl Intia ng University of Makati na sinasabing sumali sa Alpha Phi Omega fraternity. Ang kanyang pasapasang katawan na-recover sa isang bangin sa Laguna. At sinong makakalimot sa madugong pagtatapos ng bar exams noong 2010 na hinihinalang nag-ugat sa isang frat war? Mahigit 4 na po ang sugatan noon matapos sumabog ang isang granada. Ang biktimang si Raisa Laurel naputulan ng binti dahil sa insidente. Gayunman, naiintindihan daw niya kung bakit marami pa rin ang nahihikayat na sumali sa mga fraternity. Sa law school, naghanap po kayo ng support team. Yung, kumbaga, yung kaibigan, ganun po. And siguro yun po yung reason nung sumali po is siguro gusto niya pong maging part nitong group na to. Yun po. Cara David, Nakatutok, 24 oras sa mga fraternity. Sa law school, naghanap po kayo ng support team. Yung, kumbaga, yung kaibigan, ganun po. And siguro yun po yung reason nung sumali po is siguro gusto niya pong maging part nitong group na to. Yun po. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Nasasaktan din daw ang mga mambabata sa pananabon at panenermon sa prosekusyon sa nagaganap na impeachment trial. Sana raw pairali ng tinatawag na interparliamentary courtesy. Buwelta naman ng ilang senador, hindi naman pwedeng palampasin na lang ang anilay kakulangan sa paghahanda ng prosekusyon sa paglilitis. Nakatutok si Jamsi Sante. You're acting pursuant exactly to the language of the law, unlike a lawmaker who, although a lawmaker, was already a lawbreaker. And now you're offering a stranger in paradise to prove an allegation that does not exist in Article 3. That's why I consider this a trust. It's not the fault of this court. It was the fault of your way of presenting your case and in making your allegations in your articles of impeachment. Dahil sa sunod-sunod na birada ng senator judges at pagpuna sa pagkakagawa ng articles of impeachment, hindi raw maiwasan ng prosekusyon na sumama ang loob sa mga kapwa nila mambabatas. Sana raw ay obserbahan ng interparliamentary courtesy o yung paggalang sa kapwa mambabatas. Kumisan masakit din naman para sa isang congressman na nakikita mo on national TV na sinisigaw-sigawan na practically being branded na kaagad na na siya ang nagnakaw, parang palaging paboritong pagalitan na national TV. Depensa naman ng mga senador. What parliamentary courtesy are they talking about? Define. Well, if they feel offended, then they say so. Oh, and I will tell them. Do you respect the jurisdiction of this court? We're not acting as a Senate.
At the moment, we're acting as an impeachment court. And they are prosecutors. Here, we are trying a person to deprive him of his honor and dignity for a lifetime, demonize him, and totally destroy his life. Are they taking this very lightly and cavalierly? Pagka ba mali o wala sa rules, parliamentary courtesy yun, natanggapin mo kahit mali. Pagka hindi totoo yung sinabi sa'yo o sinasabi, dahil sa parliamentary courtesy, kailangan tanggapin mo ngayon. Kasi nga parang kulang sa preparation. Rightly or wrongly, yun talaga yung perception na lumalabas na naghain sila rito ng complaint, ng demanda. Parang hindi malinaw yung mga ebidensyang pinipresenta nila. Nanindigan din si Enrile sa desisyon niyang huwag payagang tumestigo ang opisyal ng Philippine Airlines tungkol sa umano'y special benefits na nakukuha ni Chief Justice Renato Corona dahil wala raw ito sa Article 3. Walang senador na kumontra rito. How can he answer something that did not exist in the pleading? Elementary yun eh. Dapat bumalik sila sa eskwela. There seems to be a pattern here that the prosecution is trying to introduce evidence on other matters, on other allegations, not included in the articles of impeachment. You cannot prove what you do not allege. So they haven't alleged it, so I don't know why they're insisting on proving it. Pero hindi naman daw uurong ang prosekusyon. Ang House Speaker, buo rin daw ang tiwala sa mga kasamahan. I want them to know that I and other members of the House are ready to give them all the support we can. Pag kami natalo rito, i-impeach namin uli yan. Kasi may mga ebidensya na kami. Nakikinig kami sa paggalit sa amin, ha? Tinuturuan kami kung ano ang dapat namin gawin. At natatandaan namin yan. Matatandaan namin yan. Kasi matalo kami rito, December. Alam na namin gagawin talaga. They don't want to amend it, then they wait for another year, they file another complaint, and maybe they will have a better complaint and a better trial, no, in terms of their presentation of evidence. Pinagkibit-balikat naman ng mga senador ang full-page ad na lumabas sa dyaryo kanina tungkol sa umano'y hindi dineklarang pag-aari ni Corona. Sponsored ito ng ilang grupong kaalyado ng Pangulo. Ayon sa mga senador, nakatutok lang sila sa ebidensya na pinipresenta sa loob ng impeachment court. Jam Sasante, nakatutok, 24 oras. Susunod! Suspect sa pagpatay sa isang guro sa Laguna, nahuli na ng mga otoridad. Ang ating pambansang kamaong Manny Pacquiao at ang makakabakbakan niyang si Timothy Bradley nagarap sa isang pulong balitaan o press conference sa Amerika. Bida ng ginagawang pelikula dito na The Bourne Legacy na si Jeremy Renner. Nag-courtesy call ita kay Pangulong Aquino, nakabarong at nakakargo pants. Ayos ilang modelo sa London, rumampa na sombrero lang ang suot. Ito ang 24 oras. Pagkaw sa kanilang pagkikita ng bagong NBA sensation ika nga na si Jeremy Lim, magaganap po yan sa Amerika bukas. Pero bago yan, nagkaharap na si Pacman at ang kanyang makakasagupa sa Hunyo, ang Amerikano at wala pang talong boksingero na si Timothy Bradley. Makitime out po muna tayo mula sa Amerika. Hindi pala, kala ko si Chino Trinidad na eh. Narito po si Ian Cruz. Humarap sa isang press conference sa Beverly Hills, California, si 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao at ang makakalaban niyang si Timothy Bradley. Dedepensa ni Pacman ang kanyang WBO welterweight belt sa kanilang bakbakan sa ika-9 ng Hunyo sa MGM Grand Garden sa Las Vegas. Ilang araw bago pa man ang naturang press con, na-tweet na ng Amerikanong boksingero na isa raw itong dream come true para sa kanya. Kitang-kita ang saya kay Bradley na panay ang ngiti sa press con. Well, this is something I dreamed of my whole life, 18 years of my career. You know, since I was an amateur to be in this position in a super mega fight against the best pound-for-pound fighter in the game, probably the best fighter in the history of boxing. Masaya rin daw si Pacquiao na isang undefeated fighter at two-time unified junior welterweight champion ang kanyang makakatuos. I need to train at least 10 weeks so I can study his style.
his style is not really familiar to me, but I'm going to watch it and then study. Kapansin-pansin din na friendly sa isa't isa sina Pacquiao at Bradley sa kanilang pagkikita. Natuwa ang mga dumalong taga-media nang magkulitan ng dalawang boksingero habang kinukunan ng litrato. Si Pacman, kinunan din mismo ng picture si Bradley. Pero ang manager ni Bradley naging matapang sa kanyang talumpati at kampante raw na mananalo ang kanyang alaga. I know that a lot of people, a lot of fans don't think Tim should be in this position, but you know what? You gotta really know Tim Bradley to judge him. One thing I'm gonna tell you, that night, we come to fight, not to make friends. We're gonna be there that night to defeat Manny Pacquiao. Tulad ni Pacquiao, aminado si Bradley na gusto rin daw niya makalaban si Floyd Mayweather Jr. Pero kung maghaharap daw sina Pacman at Pretty Boy, ayon kay Bradley, mukhang matatalo raw ang ating pambansang kamao. I would still have to go with Mayweather. I mean, a sharp Manny, I just think that Mayweather, what he brings to the table, man, his defense is just ridiculous. You know, his ring IQ, you know, is just unbelievable, man. Samantala, dinepensahan naman ni Pacquiao ang bagong NBA sensation na si Jeremy Lin. Laban sa pangungot niya ni Mayweather sa kanya kamakailan sa Twitter. Ayon kay Mayweather, umaani lang daw ng atensyon si Lin dahil sa pagiging Asian nito. Ganon din naman daw kagaling ang black players. Ayon kay Pacquiao, kinikilala raw ngayon ang Taiwanese-American player hindi dahil sa kanyang lahing Asyano, kundi dahil sa kanyang abilidad at galing sa basketball. Nakatakda raw sila magkita bukas ni Lin bago magsimula ang New York Knicks versus Atlanta Hawks game. Tutok lang po palagi sa training ni Manny Pacquiao. Ay bigyan po namin kayo ng update palagi. Kaya tutok lang po dito sa 24 oras. Kaya mula po dito sa Los Angeles, California, ang nakatutok si Manny Pacquiao 24 oras. Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa ika-22 araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, sinimulan ng talakay ng reklamo tungkol sa pagpabor umano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Arroyo. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, sumala ngayon sa witness stand si DOJ Secretary Leila De Lima sa pagsisimula nga ng prosekusyon sa pagtalakay sa Article of Impeachment No. 7. Tinapos na kasi nila yung pagpresenta sa Article of Impeachment No. 3. Yan yung sinasabing kakulangan daw sa integridad at independence ni Chief Justice Renato Corona. Iisa lang ang nahiharap na witness ng prosekusyon para sa Article No. 3 tungkol sa pabago-bagong desisyon raw ng Korte Suprema kahit sa mga kasong dapat ay pinal na. Si FASA President Roberto Anduiza nagkwento noon tungkol sa kanilang kaso laban sa PAL. Sabi ngayon ng prosekusyon, di na nila ipipresenta sa korte ang dalawa pang basehan ng Article 3. Ang tungkol sa pagtatalaga ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa misis ni Corona sa isang ahensya at pakikipag-usap daw ni Corona sa mga may nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Of course, Your Honor, we have taken a look at this hard and long, Your Honor. We feel that on the strength alone of the evidence presented on the FASAP case, Your Honor, it's, as far as we're concerned, adequate, Your Honor, and we want to abbreviate the proceedings. Yes. Other than the flip-flopping, you will waive everything else. That is true, Your Honor. That is true, Your Honor. We have... And you will not present any more evidence, and this, this portion of Article 3 will not be presented for the consideration of the impeachment court. Okay. That is correct, Your Honor. Pero ang depensa gustong ipabasura ang testimonya ng nag-iisang testigo para sa Article 3. Because I was about to move for the exclusion of that particular testimony, Your Honor, because it does not support the allegations of the complaint in connection with the alleged violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pero hinayaan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na manatili ito. Sinimulan na ng prosekusyon ngayon ang pagtalakay sa Article No. 7. Ang umanay pagpanig ni Corona kay dating Pangulong Arroyo nang maglabas ang Korte Suprema ng TRO laban sa pagsasailalim kay Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo sa watchlist order. Ang unang testigo nila ay si DOJ Secretary Leila De Lima. Si Representative Raul Daza ang nagsagawa ng direct examination. Nagpaliwanag si De Lima kung bakit niya nilagay sa watchlist order ang mag-asawang Arroyo dahil daw sa mga reklamong nakahain laban sa kanila sa DOJ.
Pero nang dumulog sa Korte Suprema ang mga Arroyo na TRO ang watchlist order ng DOJ. Ilang ulit nag-object sa mga tanong ang depensa. He is being impeached because allegedly he masterminded the granting of a temporary restraining order. Up to this point, Your Honor, I see no testimony to that effect. What is being attacked now is the validity, the legality, or the infirmity of... Anyway, we are intelligent enough to read the Article 7 and relate it to the testimony of the witness. So, counsel, have faith in the I have more than... I have more ability than... of these elected senators to evaluate the evidence. Mel, babalik pa bukas si Secretary De Lima para dito sa cross-examination nga ng depensa. At ayon kay Representative Derek Colmenares na isa ring miyembro ng prosecution panel, posible rin daw na tumistigo na rin bukas yung mga pinasabihan nila ng mga doktor daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Kamal. Susunod, mahigit 200 tuta na balak sanang ipuslit. Nasagip sa bansang Italy. Sa Zamboanga, batang muntik ng mahagip ng motorsiklo. Nagkwento kung paano siya sinagip ng alagang aso. The Born Legacy star Jeremy Renner, nakabarong pero nakakargo pants. Nagmang-courtesy call sa Malacanang. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Sa bansang Italy, may 200 tuta na tinangkang ipuslit ang nasagip. Nagmula sa bansang Hungary ang truck na may dala ng mga tuta. Kaawa-awa naman ang mga tuta na lahat. May purong lahi. Ilan sa mga ito, 1 buwang gulang pa lamang. Tinataya sa 230,000 euro o katumbas ng halos 13 milyong piso ang halaga ng mga tutang nasagip. Iniimbestigahan na ang 2 Italianong nagpuslit sa mga tuta. Noong 1 linggo, mahigit 200 asong ipupuslit din ang nailigtas doon. Sinabi ni Justice Secretary Laila de Lima na may alitan umano ang tinambangang NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ang nasibak na hepe ng NBI na si Magtanggol Gatdula. Samantala, ang kampo naman ni Gatdula ay ginigiit na walang basehan ng tila pagdidiin sa kanya sa nangyaring pananambang. Nakatutok si John Consulta. Mistulang pinaliguan ng bala ang SUV na ito na gamit ni Deputy Director Reynaldo Esmeralda matapos pagbabaralin ng riding in tandem kagabi. Tad-tad ng bala ang salamin sa harapan, sa tagiliran, sa pinto, hanggang sa likuran ng sasakyan. Bakas din ang talsik ng dugo sa salamin at upuan sa loob ng sasakyan na nagmula sa mga tinamaang biktima. Na-recover din ang ilang fragments ng tumamang bala sa loob ng sasakyan. Hindi bababa sa 12 tama ng balang tinamo ng sasakyang lulang si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Dito sa harapan, nakaupo ang kanyang kapatid na si Nilo, habang si Deputy Esmeralda naman dito sa likuran nakapwesto nang maganap ang pag-atake. Pero aminado ang pamunuan ng NBI. Palaisipan pa rin kung paano natukoy ng mga suspect ang sasakyan ni Esmeralda. Nagpalit pa raw kasi si Esmeralda ng sasakyan kamakailan dahil sa mga natanggap na death threats. Recent change ng vehicle si Deputy Esmeralda because of some threats nga. But surprisingly, na-identify pa rin siya as nandun sa particular vehicle na yon and he was assaulted. It's a puzzle really for us. Ang sigurado raw, determinado ang salarin na tapusin si Esmeralda. Paglilinaw ni DOJ Secretary Laila de Lima, wala siyang pinagbibintangan sa nangyaring ambush. Pero base raw sa impormasyon na nakarating sa kanya, may alitan sina Esmeralda at dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Parang nagkakaroon sila ng diferensya noon. Parang pinaghihinalaan ata ni former Director Gatdula na si Deputy Director Esmeralda daw ang nag-tip kay Montulfo. Si Montulfo, alam nyo, siya yung unang-unang nag-expose nung O'Hara incident. Bukod daw kay Esmeralda, maging siya raw at iba pang opisyal ng DOJ tulad din na Yusek Francisco Barahan at Asek Zabidin Aziz ay nakakatanggap rin ng death threats. Belt naman ang kampo ni Gatdula,
walang basihan ang ginagawang pagdawit ni Secretary de Lima sa kanila. Kakapanalo nga lang daw ni Gatdula sa Manila RTC Branch 8. Nakakuha daw ito ng injunction para ipatigil ang paggamit ng DOJ sa mga umano'y nakalat na ebidensyang laban kay Gatdula sa reklamong illegal detention at kidnapping. Kaya wala raw dahilan para gawin ni Gatdula ang ibinibintang sa kanya. Nananawagan kami kay Secretary de Lima, itigil nyo na itong pang-aapi kay Katanggol Gatdula. Yung tao, dapang-dapa na po. In-accuse nyo na siya bilang kidnapper. Ngayon, i-accuse nyo pa siya ngayon as an assassin. Eh, wag naman. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! For the first time, mapapasabak si Judy Ann Santos sa Cinemalaya Film Festival. Kabado nga ba ang premyadong aktres? Makichika kay Nelson Canlas. Magiging mapili na raw si Judy Ann Santos sa Agoncillo pagdating sa mga proyekto. Lie-low muna raw siya sa paggawa ng mga teleserye para makatutok sa mga lumalaking mga anak. Pero nang ialok sa kanya ang mga mumunting lihim, agad daw niya itong tinanggap. Ito ang kauna-unahang pagsabak ni Juday sa paggawa ng Cinemalaya movie. It's not offered on a silver platter. Hindi siya yung parang mainstream production. Pag-e-effortan mo, tatrabahuhin mo talaga, pag-aaralan mo ng matindi kasi... Para naman kay Director Joey Reyes, isang proyektong malapit sa kanyang puso ang Cinemalaya movie na ito. Base raw kasi sa mga personal experiences niya ang isinulat niyang kwento. Kung dati raw ay jury siya ng Cinemalaya, ngayon naman siya ang magdidirect ng isang entry. I've never felt so excited about doing a movie like this for the longest time. Feeling ko ito ang una kong pelikula uli. Because I'm going to do new kinds of movies and I'm going to help young filmmakers make the movies that they want para naman maiba ang ulam na pinapakain natin sa mga manonood ng pelikulang Pilipino. Maiba lang ng kahit kaunti. Dahil isa ang Cinemalaya sa mga respetadong indie film festival, kapwa kabado sina Juday at Direk Joey. Tinatanong mo kung kabado ako, hindi lang ako kabado. Kabadong ako. Pero saksakan ang saya ko. Ito na yung bagong linya ngayon ng mga pelikulang uusbong at maaaring makarating sa ibang bansa. Pero the mere fact na tinanggap kami ng Cinemalaya, bongga na ako doon. Okay na ako doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya Derek Monasterio at Sara Labati magkasama ng Valentine's Day sa Paris. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan! The Born Legacy star Jeremy Renner nag-courtesy call sa Pangulo. Naku, kung todo nakabarong, kunyari. Pero, naka-cargo pants. At sa London, mga modelo rumampa ng walang saplot. May hat naman. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Kapag sinabing fraternity, kadalasang naiisip agad ng maraming tao ang marahas na hazing. Pero kahit may ilan ang naging biktima ng hazing sa mga nakaraang taon, bakit nga ba marami pa rin naiengganyong sumali sa fraternity? Babala, sensitibo po ang ilang video sa pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Marami ang nagimbal sa videong ito na inilabas ng Commission on Human Rights noong 1 taon lang. Kuha raw ito sa orientation ng Regional Public Safety Battalion sa PNP Camp Elridge sa Los Baños, Laguna. Pinaghubad ang mga nakapiring na police trainee at pinahira ng sili sa masiselang parte ng kanilang katawan, pati na sa leeg at kilikili. Ang iba, pinakain ng sili at pinaggawa ng kung ano-anong kahihiyan. Noong 2010, kumalat din sa Facebook at ilan pang internet sites ang video na ito ng pananampal at panununtok sa ilang kadete na ito. Sinasabing hindi naman ito kuha sa Pilipinas at mga kadete ito sa ibang bansa. Ngayon man, damang-dama sa video ang bawat pahirap na dinanas nila. Ang mga kuwang ito patunay lang daw na hanggang ngayon nangyayari pa rin ang hazing. Ang sinasabing rite of passage na kailangan pagdaanan ng mga nais sumali sa mga piling organisasyon tulad ng mga fraternity. Sa nakalipas na mga dekada, paulit-ulit nang naibalita ang mga biktima ng hazing. Pero taon-taon naman, patuloy ang pagsali ng maraming estudyante at kadete sa mga frat.
Ano nga bang meron sa frat at may mga naeengganyo pa rin sumali rito? Initially talaga, ang una talagang sagot, palagi sa lahat ng respondents, ay magkaroon kami ng katuwang sa aming buhay dito sa paaralan, katuwang sa aming buhay sa pamayanan. Ilan ngang personalidad sa politika, abogasya at iba pang larangan, mga kilalang miyembro ng fraternities. Tulad na lang ng presiding officer ng impeachment court na si Senador Juan Ponce Enrile na kanina nga lang ay binati pa ang mga brad niya sa Sigma Rho. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon, Brad. Brad, good afternoon. Kung kapatiran ng hangarin ng mga fraternity, bakit kailangan sumailalim sa hazing ang mga plebo o aplikante? Technically, lahat daw yan, you will do the research, lahat yan, they will tell you that in one way or the other, they have an initiation right. Ang problema mo sa physical harm, pag sinaktan ka, naghilom, okay ka na. Ang problema sa psychological harm, pag yung psychological trauma mo hindi mo nagamot, it will lead to depression at ang kalaban mo, suicide. Kaya pinagbabawal din ang psychological trauma. Nagtanong kami sa ilang estudyante sa University Bell tungkol sa pagsali sa fraternity. Ang isang nakausap namin, umaming member ng fraternity at iginiit na malaki ang naitulong sa kanya sa pagsali rito, lalo na raw nang mag-apply siya sa trabaho. Connections. Kasi sa akin kasi nung dati nag-apply ako ng part-time job, nilagay ko sa resume ko na part ako ng frat. Tapos yun, pinasa ko. Nakatulong ba? Nakatulong. Kasi yung nag-interview sa akin is brad ko eh. Ang iba naman naniniwalang hindi raw ito makakatulong. Ayaw ng parents ko. And then, tsaka wala po, pampagulo lang po ng buhay. Hindi, kasi nakakasira ng pag-aaral. Mahirap kasi yung focus mo mapupunta lang dun eh. May mga ibang priorities din naman ako. Ang ilang fraternity, partikular sa University of the Philippines kung saan binabansagan pang mga barbarya ng mga fratmen ang mga estudyanteng walang kinabibilangang fraternity. Nais raw baguhin ang masamang imahe ng mga frat. Katunayan, sabi nila, umiiwas na raw ang marami sa physical na initiation. So wala kayong hazing? Kami po. Lahat ng fraternities dito, puro rumble lang, puro gulo. So yun, may mga programs kami for the community. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Sa pagtestigo pa rin ni Justice Secretary Laila De Lima sa impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, tinalakay ang umano'y impluwensya ng punong maestrado sa mga desisyon ng Korte Suprema, partikular na naungkat ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa watchlist order na inilabas ng DOJ laban sa mag-asawang Arroyo. Mula sa Senado, Nakatutok Live, si Pia Arcangel. Pia! Mel, binanggit nga ni Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang pag-upo sa witness stand ang mga umano'y nangyari sa likod ng pagpapalabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order na pumayag para makaalis ng bansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. At ang sinasabi naman ng prosekusyon, bagamat hindi lamang daw si Chief Justice Corona nga ang naglabas ng desisyong ito, malaki raw ang naging impluwensya ng punong mahistado sa mga kapwa-hukom. Tinukoy ni De Lima ang isinulat ng dissenting opinion ni Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno. Dito raw nakasaad ang naging impluwensya ni Corona sa paglabas ng desisyon. One or a couple of points there which to me is worth looking into. Like for example, number one is the order or the instruction of the Chief Justice through Justice Velasco not to promulgate the December 2 dissenting opinion of Justice Sereno. And that dissenting opinion pertains again to what was happening with respect to the voting of the members of the Supreme Court. Dagdag pa ni De Lima, si Corona raw ang nagpagulo umano sa naging desisyon ng Korte na maglabas ng TRO sa DOJ watchlist order daan para raw makaalis ng bansa si Arroyo. Inamin din daw ng Clerk of Court na may mga binago si Corona sa kanya mismong sulat kamay sa desisyon kaugnay ng TRO para palabasing ang TRO ay epektibo, gayong di naman daw ito ang napag-usapan ng mga maestrado nang magbotohan sila tungkol sa usapin. Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution because instead of clarifying what in fact
transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong napasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpasingit nung version na iyon. Ipinunto ng depensa ng TRO na inilabas ng Korte ay majority decision ng Supreme Court en banc at di lamang ng Chief Justice. Pero giit ni De Lima, di raw may aalis ang impluensya ni Corona sa mga kapwa-hukom. Do you subscribe to that to this statement appearing in here, or you have doubts also? I subscribe to that allegation. All right. In other words, there is really the desire on the part of Justice Corona to allow the escape of the GMA. For my own appreciation of what happened, the developments, actions, what I read in the opinions, etc., yes. Matapos ang unang bahagi ng testimonya ni De Lima, napatanong tuloy si Cuevas sa kalihim kung tingin niya pinagtulungan ng Korte Suprema si Arroyo. Would you say that there was conspiracy among the members of the Supreme Court that enables the grant of the restraining order? Conspiracy is a pasti back, and the liability of one is the liability of all. That's why I asked this question. Why is the impeachment complaint only gravitate or centers on the Chief Justice, excluding the other conspirators? Mel, iginiit ni De Lima sa kanyang testimonya na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi nila tinugunan ang TRO o sinunod ang TRO na inilabas ng Korte Suprema noon ay dahil hindi pa naman daw natutugunan ng kampo ni Pangulo Arroyo lahat ng kondisyon na inilabas kaakibat ng TRO at bukod dito hindi rin daw sila nakatanggap ng kopya sa tamang panahon. At samantala bukas, Mel, ay nakatagdang bumalik si De Lima para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi, tampok po namin ang isang masasabing misteryosong sakit na tumama hindi lamang sa isa kundi sa lahat ng miyembro ng isang pamilya. Tunghayan po ninyo. Nasa likod ng kanilang klase, doon namin nadatnan si Roy nang amin siyang unang makilala. Matamlay, mahiyain. Hindi kasi maitago ang tuyo at nangangaliskis niyang balat. Ayon sa kanyang guro, ito rin ang idinadaing ng pamilya ni Roy at ng iba pa nilang kapitbahay. Kaya't kahit may kalayuan at may kahirapan ng daan patungo sa tirahan nila Roy, sinadya namin ito para alamin ng kanilang tunay na kalagayan. Walang pinalampas na bata o matanda sa kanilang pamilya. Lahat dumadaing ng kati at hapdi sa balat. Yun pong panganay ko nga po. Mga ano lang po siya, mga 1 taon. Tapos hanggang sa lumalaki siya, nagkakamiron. Tapos ay ginagamot ko po siya, hindi naman po siya tumatanggal. Gayon din po sila lahat. Pagka mahigit na po silang mga 1 taon, kinakapitan na po sila niyan. Ang ama ni Roy na si Roderick, 25 taon nang tinitiis ang karamdaman sa balat. Ipinagpalagay niyang nama na ito sa kanya ng mga anak. Hindi po kami kaya paggamot dahil talaga pong kapos din talaga po. Awa na lang po kung hindi magaling. Awa na lang. Bukod kay Roy at kanyang mga kapatid, tulad din nila ang ilang kabataan sa kanilang lugar. May sakit din sila sa balat. Subalit pagdating sa paaralan, tila nag-iisa si Roy. Umiiwas sa kanyang makitabi kasi nga medyo malansa. Medyo malansa yung amoy niya. Parang na-isolate po siya sa mga kaklase. Tahimik lang sa isang tabi. Yung mga anak ko po ay kakurukutsae po talaga yun sa school. Ay sa gusto lang din po nilang matuto, ay nagtitiis na lang din po sila. Ang ilog ang pinaghihinalaang dahilan ng kakaiba nilang karamdaman. Subalit, ang ilog ding ito lamang ang tanging maaasahan ng mga taga rito. Wala po kami magagawa at dahil po siyang ilog lang po talagang pinag-aanuhan po talaga namin.
Kahit pa po dyan po galing yung sakit namin, ay wala po kayong iba talagang magagawa. At ang pamilya Cerdeña, tanggap ng sa kanilang kabuhayan na pag-uuling at pagtitinda ng mga pinatuyong dahon ng gabi. Hindi sasapat ang kanilang kinikita para maipagamot ang isa man sa kanila. Gusto ko na pong gumalipat sa pamilya ko. Sana po tulungan niyo kami. Bukas po sa pagpapatuloy ng kwento ni Roy at ng kanyang pamilya, ano ba talaga ang karamdaman na dumapo sa buong pamilya? At saan ang pinagmula nito? Subaybayan po ninyo yan bukas. Samantala, maraming salamat kay Dr. Eleanor Rufino ng Klinika Rufino sa Dait Camarines Norte. Sa mga nais pong magbahagi ng tulong sa pamilya Cerdeña, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier. O maglagon sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga modelo rumampa sa London Fashion Week. Ipo, suot lamang ang mga sombrero. Embahador ng Argentina dito sa Pilipinas dismayado sa naging pagkuyog ng ilan niyang kababayan sa boksingerong Pinoy na si John Real Casimero. Ang twin star na si Derek Monasterio nakadate daw si Sara Lamati sa Eiffel Tower sa Paris. Sa pagpapatuloy ng 24 oras. Dati. Isang kakaibang fashion show ang naganap sa London, sa Inglaterra. Ang mga rumampang modelo kasi nakasuot lang ng sombrero. Proyekto yan ng isang tiga-disenyo o nagdidisenyo ng mga sombrero, hat designer kung tawagin, na si Robin Coles. Aminado siya na dahil hindi pa siya sikat, kailangan niya makuha ang pansin ng publiko. Isa sa mga modelong walang takot na nagpakita ng katawan ay ang dating Miss West na si Sofia Cahill na 7 buwang buntis. Kaibigan naman ng designer ang nag-iisang lalaking modelo na rumampa. Umaasa ang naturang designer na sa pamagitan niyan ay mapapansin ang kanyang mga sombrero. Sa lungsod ng Maynila po, nag-shooting na naman ang The Bourne Legacy at ang star na si Jeremy Renner. Pero bago yon ay nagsagawa siya ng tinatawag na courtesy call kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si JP Soriano. JP. Mike, personal na nagpasalamat ang Hollywood actor na si Jeremy Renner at mga producer ng pelikulang The Bourne Legacy kay Pangulong Noynoy Aquino sa kanilang courtesy call sa Malacanang kaninang umaga. Suot ang barong Tagalog na pinartera ng cargo pants. Panay ang ngiti ng The Bourne Legacy star na si Jeremy Renner nang bumisita sa Malacanang kanina para sa courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Kasama ni Renner ang mga producer ng 4th installment ng Bourne series. Naroon din sina Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at MMDA Chairman Francis Tolentino. Bagaman mahigpit ang protocol sa palasyo, nagpaulak pa rin si Renner na magpalitrato sa mga empleyado ng palasyo. Di man pinayagan ng media na makapanayam si Renner, magiliw pa rin siyang nakipagkwentuhan sa amin. Nang lumabas ang Pangulo, magiliw rin siyang kinamayan ng Hollywood actor. Ayon sa Malacanang, personal daw na hiniling ng grupo ni Renner na makaharap ang Pangulo para magpasalamat. Labis daw humanga ang mga ito sa dedikasyon at professionalism ng mga Pinoy producer, crew, maging ng taga-MMDA at DOTC. My understanding is that the Philippines was portrayed there as Philippines itself, not as another country masquerading for another country. No? So it will be good for us, and plus they also had several shootings in Palawan. It will also launch our country as a tourist spot. Bilang pasasalamat, nagbigay si Renner ng DVD copies ng Bourne series at mga pelikulang The Town at The Hurt Locker na pinagbidahan niya. Sukulating may presidential seal at mga libro tungkol sa kanyang inauguration at tungkol sa Aquino Sisters naman ang ibinigay ni Aquino. Tumagal ng halos 20 minuto ang pagkikita ng dalawa. Hanggang nitong hapon naman, tuloy pa rin ang shooting ng pelikula sa paligid ng PhilPost office at ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Naging mahigpit pa rin ang seguridad at hindi ito pinakunan sa media. At Mike, matapos nga natin mabalitaan ang tungkol sa shooting ng Bourne Legacies nang matapos ang ilang linggo, ay ngayong linggo ay inaasang matatapos daw ang shooting ito dito sa Pilipinas. Mike? Maraming salamat, JP Soriano. Sa muling paghaharap ng kampo ni Aleli Arroyo at Grace Sibuna kanina sa korte, dito sa Pilipinas po yan, nagkasundo sila tungkol sa detalye ng burol at libing dito din sa ating bansa ng yumaong kongresista Iggy Arroyo. Nakatutok si Marie Sumali.
Halos plansyado na ang kasunduan ni Aleli Arroyo at ng abogado ni Grace Ibuna na magkita sa korte kanina. Matatandaan naghain sa korte si Aleli, ang asawa ng yumaong si Congressman Iggy Arroyo, ng petisyon para makuha ang kustudiya sa bangkay na asawa. Sa London namatay ang kongresista noong January 26 dahil sa sakit sa atay. Kasama ng kongresista sa London ang kinakasama si Grace Ibuna na di pumayag sa gusto ni Aleli. Sa korte kanina, naayos na ni Aleli at Grace ang tungkol sa burol at libing ng kongresista. Pumayag ang dalawang panig sa inilatag na schedule. Kung darating daw ang bangkay ng kongresista sa Biyernes, didiretso ito sa Ancestral House ng mga Arroyo sa La Vista, Quezon City hanggang Linggo ng umaga. Alas 10 ng Linggo hanggang Martes ng umaga, ibuburol naman ito sa bahay ni Aleli na katabi lang ng Ancestral House ng mga Arroyo. Pag-alis sa bahay ni Aleli, idediretso ang labi ng kongresista sa Batasan Complex. Sa gabi, ililipad ito sa distrito niya sa Bacolod at mananatili hanggang Biyernes. Biyernes ng umaga, ibabalik ang labi sa Ancestral House sa La Vista at ililibing sa Sabado o Linggo, katabi ng puntod ng ina sa North Cemetery. Kung magkakaroon daw ng delay, aayusin ang dalawang panig ang schedule. Talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun yung sinabi ko kahapon. At sa lahat ng mga nagdadasal, alam ko kasi maraming nagdadasal sa amin na para mauwi namin ang labi ng congressman sa bahay. Nagpapasalamat rin ako kay Judge kasi si Judge ang nagsabing magko-compromise. I hope this will put an end to any problem that will serve as a hindrance to a decent burial. Dadalo raw si Aleli sa libing ng asawa at kung magkita man daw sila doon ni Ibuna, that's a minor detail that can be arranged. At kung itutuloy daw niya ang laban sa mana para sa anak nila na kongresista. And the gates to heaven are very narrow. So what you want to be doing today is to do what is pleasing to the Lord. And definitely, lust for money is something that will not bring us there. Nakatakdang isapinal ang kasunduang ito bukas sa Quezon City Regional Trial Court. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Twin star Derek Monasterio at Kapuso star Sara Labati magkasama pa lang namasyal sa Eiffel Tower sa Paris sa mismong araw ng mga puso. Makichika kay Lar Santiago. Halos walang pahinga si Derek Monasterio mula nang dumating galing Switzerland, kung saan guest siya sa homecoming concert doon ni Sara Labati. Diretso na agad siya sa taping ng Twin Hearts. Nagsimula na rin siya ng taping sa Alice Bungisnis and Her Wonder Walis, kasama sina Bea Binene at Jake Vargas. Wala namang reklamo ang twin actor kahit sunod-sunod ang trabaho. Okay lang naman po yan kasi alam ko naman po na bago ako pumunta, marami ako mamimiss. Naka-ready na po ako, nakapag-prepare na po ako. Baon ni Derek ang sinasabi niyang maraming unforgettable experiences niya sa Europe, kasama si Sara at si Enzo Pineda. Tinuruan pa siya ni Sara ng snowboarding na sobrang na-enjoy ni Derek. Mahirap eh. Mahirap po talaga. Hindi po talaga ako makatayo nang walang humahawak sa akin. Ganun eh. Pero pag siguro mga after 30 minutes, natutunan ko na rin po siya. Medyo konti na lang yung tumba. Mas marami ng slide. Pero ang pinaka-memorable para kay Derek ay ang araw ng mga puso dahil kasama niya si Sara. Namasyal sila sa Eiffel Tower sa Paris. Hindi raw sila nagkaroon ng pagkakataong magkasarili na ni Sara, pero sapat na raw na magkasama sila sa espesyal na araw na yun. Daming tao po eh. Yung tipong marami po kasi talaga kaming sa isang grupo. Siguro nasa mga 30 plus po kami, kaya sobrang dami talaga. Isa pang ikinatutuwa ni Derek ay ang nangyari sa pelikula nilang The Road na ngayon ay international movie na. Ipapalabas kasi ito sa mga sinehan sa Amerika at Canada bilang mainstream movie. Siyempre masaya kasi po pag sinabing international, sila Leonardo DiCaprio, mga ganun na po yung mga labas. Kaya parang wow. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that's the hottest chika for the day. Tutok uli bukas dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Bukas na po ang pagbasa ng sakdalong arraignment kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay po yan sa kasong electoral sabotage. Ang Pasay Regional Trial Court nakahanda na, pati na ang seguridad para kay Ginang Arroyo. Nakatutok si Julius Segovia. Ang court interpreter na si Belinda Gaspar ang magbabasa ng sakdal kay dating Pangulo at ngay Congresswoman Gloria Arroyo. 35 taon na raw siya sa trabaho at paretiro na sa susunod na taon. May konting nervous na konti siguro.
Lalo siyempre kung titignan mo siya habang binabasahan mo. I'll turn 65 next year. Ito ang pinaka-highlights kasi masasabi ko fulfilled ako bilang isang interpreter. Dahil sa amin napapunta yung case niya. Sa courtroom na ito, babasahan ng sakdal si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bukas. Kung inyo mapapansin, medyo masikip itong courtroom na ito sa tansya nga ng mga court official. Sinasabi nila na more than 60 square meters lamang daw ito. Kaya naman binawalan yung media na makapag-cover ng arraignment bukas. Dito sa first row, inaasahan na uupo yung mga abogado ng prosekusyon at ng depensa. Si dating Pangulong Gloria Arroyo naman ay posible umupo dito sa second row kasama yung kanyang mga kaanak. Ayos nang sa lansa ng mga upuan. Pati nga comfort room ng korte, nilinis din. Imbes sa March 19, bukas na i-arraign si Arroyo sa kasong electoral sabotage na isinampa sa kanya ng COMELEC DOJ Joint Panel. Nagmotion kasi ang kampo ni Arroyo na maihiwalay siya ng arraignment sa dalawa pang akusadong sina dating election supervisor Lintang Bedol at dating Maguindanao Governor Andalang Patuan Sr. Usaping panseguridad ang idinahila ng kampo ng dating Pangulo. Baka raw kasi mahirapan ng mga otoridad sa crowd control kung sama-samang tatlong personalidad sa isang petsa ng arraignment. Bagay na kinatigan ng korte. Isa pa, noon pa raw naghahanda si Arroyo at mga abogado niya sa arraignment. Sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC susunduin si Arroyo. Pero para raw sa seguridad ni Arroyo, ayaw isiwalat ang mga detalye at oras ng pagbiyahe sa dating Pangulo. Bukod sa Police Security Protection Group ng Camp Crame na close-in security ni Arroyo, nakabantay rin bukas ang NCRPO para siguruhin ang seguridad ng dating Pangulo. We already have prepared for that. We have already conducted different conferences sa different areas. Na-prepare natin yung venue, pati yung security niya. Ready na po tayo. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naalala niyo po ba yung aso yung nagligtas sa 2 bata sa isang aksidente sa Zamboanga? Labis-labis ang pasasalamat ng bata sa aso na kanya palang alaga mula nung tuta pa ito. Mahigpit naman ang pagbabantay ng isang animal rights group sa aso dahil buntis daw ngayon. Nakatutok si Mark Zambrano. Utang ng 11 taong gulang na grade 2 pupil na si Dina Jianqing ang kanyang buhay sa tinuguriang hero dog ng Zamboanga City na si Kabang. Kung hindi raw dahil sa pagharang ni Kabang sa motorsiklo, marahil nasagasaan na si Dina at pinsan niyang si Princess. Kay matabok nami. Tapos na mo. Tapos diri man to amoy ron. Kusog man kay to padagan ng ang motor. Kabar? Na siya naligsan. Siya ang naligsan imbes kamo to. Naging malapit daw si Dina kay Kabang dahil siya ang nag-alaga rito noong tuta pa ito. Marahil ang pinakita raw na kabayanihan ni Kabang ay pasasalamat nito sa mga nag-alaga sa kanya. O bata pa ako pa to nag-alaga. Pero dahil nga sa insidente, halos mabura ang mukha ni Kabang. Ayon kay Dr. Zaldi Binogon, isang veterinary surgeon, mukhang mahirap nang sumailalim sa reconstructive surgery si Kabang. Natanggal na raw kasi ang halos buong itaas ng mukha ng aso at tila wala na ring pagkakapitan ng prosthetics. Pero maaaring takpan ng prosthetic skin ang mga sugat ni Kabang. Puno naman ng pag-aalala ang Post Animal Rehabilitation Center, lalo't isang buwang buntis daw si Kabang. Apparently, she's expecting babies. So, tingnan muna natin kung ano sasabihin nila Dr. Unson, yung mga veterinarians na tumitingin kay Kabal, kung ano yung magiging mas makakabuti kay Kabal, kung itutuloy pa ba yung pregnancy, kung kaya pa ba ng health niya, or kung makapanganak siya ng maayos. Nagpapasalamat naman ng grupo sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong kay Kabang, na patunay na ang mga aso ay man's best friend. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.